Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda po ninyo kanchismosang Kim Pao upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kay Kim Chu and Paolo Avellino. And para nga guys, sa gabing ito ang ating pagtatalakayan at pag-uusapan ay tungkol dito sa panayam ni MJ kay Kim. Huy, grabehan yun. Gustong-gusto ko yung mga ganyang interview eh. Yung tipong si Kimi hindi na makatakas. So, umami na eh. Hindi na makadenaya itong si Kimi. Kasi ba naman, gulat na gulat din siya. Lalo na sa pangbubulgara nga na ginawa po ni Waze Ganda. Pero ganun lang naman po siguro sa kanila talaga, no? Style na rin po kasi yan ng Showtime. Ganyan talaga yung forte ng kanila pong comedy. Pero walang personalan. Kumbaga, hindi po nila minamasama yung mga ganyan. And grabe, ang sarap lang po sa pakinggan, ang sarap lang po sa tenga ng mga sinabi nitong si Kimi. Kung tutuusin, si Kim Chiu hindi niya obligado na sagutin yung mga interviews lalo na patungkol sa personal niyang buhay. Pero mahal po niya ang mga fans at marespeto naman tong si Kimi. Hindi po siya deadma or nag-a-attitude lalo na po sa mga ganyang reporters dahil yan ang isa sa mga reason, hindi lang po mga fans kung bakit nagbo-boost talaga guys yung kanilang career. Anyway, before nga po natin pag-usapan guys, itong interview tungkol kay Kimi, sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell para maging updated po kayo at ma-notify tuwing may bago po tayong mga chika at balita hinggil po sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kay Kim Chu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. So, sino dito guys ang masayang-masaya ngayon? Dahil may pagkatahimik po ang Kim Pao, pero dito sa inilabas na interview ay sobrang nakakataba ng puso at nakakabuhay naman po talaga ng dugo. Anyway, ma-share nga lang din po natin na Kim Pao is one of the most talk of the town ngayon. Headlines, lalo na po yung bunot kay Kim sa suspect. Mainit ang pinag-uusapan po ngayon sa social media dahil biglang natanggal baga naman ang pagka-board ng ilang Kim Pao fans. Medyo tahimik din po kasi si Kim and Pao nitong mga nakaraang araw. Anyway, about Kim and Paolo, hindi naman na po siguro kailangan na nating mga pa sa status ng relationship ng Kim Pao. Halata rin naman po kasi talaga sa kanila pong mga kilos at galaw. May napanood nga akong video, i-share nga po natin sa inyo. Kita nyo kasi yung pagkakaiba ng kilos ni Kim at nung kanya pong kapartner kapag everything is work lang talaga. Pag work lang yung pinag-uusapan. Ito po yung video. Ibang-iba po sa galawan ng Kim Pao. Ayan o. Kapag ka-coworkers, isa lang yung kinanta nila dito guys ha. Yung tulad mo. Which is sabi ko nga parang isinulat talaga para sa Kim Pao. Yun nga po may lyrics na alam mo bang pag naging tayo, hindi na kita bibitawan, aalagaan at hindi ka pababayaan dahil ikaw sa akin ay prinsesa. So yan po yun. Yan din yung kinanta dito, yung nasa taas. Tingnan niyo yung galawan dito, medyo mailap talaga rin itong si Kimi. Versus dito sa nasa baba, which is si Kim and Paolo na sobra extra po talaga yung sweetness. Yung kilig nila, genuine, totoong-totoo talaga. Feel na feel nila yung kanta at the same time si Kim and Paolo, feel na feel din nila yung kanta na para bang totoong inaalay po nila sa isa't isa yung kantang yon. So, ayan, nakita nyo po yung difference kapag ka-coworkers lang versus lovers. Kapansin-pansin, tingnan niyo naman kung gaano kakomportable si Kim kay Paolo. Dabihan yung yakapin, yung kanilang holding hands, and kaya naman kilig overload talaga po ang mga fans. Pati sila kinikilig din sa mga pinagkagawa nila dyan sa stage. Akala mo mga walang nanonood, parang hanggang sa stage may mga sarili silang mundo.
Samantala, pag-usapan naman nga po natin itong interview kay Kimi. Napanood nyo na ba? So, mag-play po tayo ng maiksi lang na part po ng interview kay Kimi. Bunot na bunot po kasi talaga si Kimi, lalo na doon sa suspect. Sabi nga ni Kimi, grabe, apat yung kanya. Siya na-drain talaga Gulat na gulat siya. Kasi hindi niya na-expect na ibubuking siya doon. So, napatunayan natin guys na totoo yung sinasabi talaga ng mga co-host niya. Dinadaan lang po talaga nila lahat sa biro. So, alam nyo na kapag ka mayroon pong pahiwatig sa mga co-host ni Kimi, bunot na naman si Kimi sa Showtime, totoo yun. Dinadaan lang nila sa mga biro. So, dito nga guys, hindi na po nakapag-deny si Kimi. And inamin nga niya na dumalaw at dumaan talaga si Paula Avellino sa Showtime, sa dressing room. Naka-mask, naka-sombrero, naka-disguise. Akala mo nga daw hindi makikilala. Taga ABS-CBN lang din naman. Well, based sa kwento ni Kim Chu, hindi niya rin inaasahan. Nagulat siya na dinalaw siya ni Paulo doon sa Showtime. Pero nagpalusot itong si Kimi. Dumaan lang daw kasi wala siyang ibang kaibigan sa ABS-CBN. Wala pa yung sunto niya. Siguro nagpalipas ng oras ganon. At talagang sa tabi ni Kimi, uy, grabihan yon. Ikaw naman, Kimi, naniwala ka naman. Malay mo naman, tinupad niya lang yung pangako niya kay Kuya Bong na dadalaw sa Showtime. Ayun na nga, dumalaw na nga. Recording noon, tapos wala pa yung sundo niya. Dumaan na. Uy, nagulat din ako. Bakit dumaan pag friend? Dumaan kasi wala naman siyang masyadong friend dun sa ABS. Sundo yung recording. Papa-feng mo pa. Grabe! Anyway, ano kaya yung recording na sinasabi nitong si Kim Chu? Ay, ito kaya yung sa Christmas ID 2024 nila? Well, at least, inamin ni Kimi, and kung matatandaan po ninyo guys, ito yung nahagip sa camera niya. Sa camera ni Miss Gladys Reyes. Yung pinag-usapan nga natin nung nakaraan na, huy, may nahagip pa na lalaki na nakamask, naka-hoodie, naka-sombrero pa. For sure si Paula Avellino talaga. Yun. Yun talaga yun Samantala, sabi naman dito sa reaction ng ibang mga fans, give na natin yung personal sa kanila. Hindi pa rin kasi totally 100% yung pag-amin. Inamin lang ni Kimi na pumunta talaga doon, dumalaw si Paulo. Pero yung jowa, parang hindi na rin inusisan ni MJ. Kasi guys, tandaan niyo yung comment ni MJ na kung saan ay kapag kang isang artista nga daw, kapag kinulit mo ng kinulit, pinipilit na paaminin, the more na magde-deny, the more na itatago. Magiging silent, hindi aamin. Kaya siguro hindi rin niya pinilit si Kimi to confirm yung sinabi ni Vice na ayaw pang ilabas yung jowa niya. Anyway, sabi nga dito, dahil nga doon, give na daw po natin yung personal sa kanila. Basta panatag tayo, what you see is what you get. Ganyan talaga yan. Kasi advice ng lola niya, yung personal life, dapat ihiwalay sa work. Kaya nga yung dati, sa mga ex niya, taon talaga, umaamin. Saka hindi naman yan mga teens. Alam na nilang ginagawa nila, daming bashers na nakaabang. Pag umamin sila, gagawa lang ng ways para sirain ang dalawa. Let's pray na lang maging strong yung love for each other. So, ayun na nga. Tulad ng sinabi ni Coco Martin sa relationship nila ni Julia, bakit kinakailangan napakagulo na ng industriya, ng mundo nila. So, bakit kinakailangan pa at bakit niya hahayaan na pumasok pa yung mga toxic na yon sa buhay nila, 'di ba? Hindi naman makakatulong sa relationship nila. So maybe ganun din. Alam niyo naman dami ring nakaabang para po ibaling naman kay Kimi ang bashing. Samantala, sabi naman dito, ayaw niya kasi na mausog ang relationship nila. Kahit Coco Martin at Julia hindi na nag-amin
Ang ending, sila pa rin. Hayaan nyo sila. Kitang-kita naman sa galaw nila. Hindi kailangan pang mag-amin kahit deny pa ni Kim yan. Nakapulupot na kamay kay Paulo. Ibig sabihin, may na. Hindi naman nagde-deny itong si Kimi. Wala naman denial po na nagaganap. Private versus secret. Ganon. Private lang talaga sila pero hindi secret. Hindi nagbibigay ng anumang impormasyon. Basta happy sila, patibay ng patibay. Yun na yun. Anyway, hanggang dito lang muna guys ang ating update. Maraming salamat sa inyong pakikinig. And don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. Maraming salamat.